Maituturing na simple ang buhay at pamumuhay ng mga kababayan natin dito sa lungsod ng Bais sa probinsya ng Negros Oriental. Kilala ang Bais City bilang isa sa mga malaking producer ng mga sugarcane o tubo sa probinsya ng Negros. Katunayan, mayroong sugarcane mill ang lungsod na siyang pangunahin nilang produkto. At sa dakong ito ay nakilala namin si kapatid na Prodimil Benduta, isang tricycle driver. Sa kabila ng payak na pamumuhay ng mga residente dito, ay itinayo ng Iglesia ni Cristo ang magara at malaki at bagong gusaling sambahan na kamakailan ay itinalaga sa Panginoong Diyos. Magnificent! Talagang ang gandang landmark dito sa lugar nila. Napakaganda. Talagang hanga ako doon sa architectural design. Napakaganda po. Ang mag-asawang kapatid na Prodimil at Joy Benluta, kapwa may tungkulin na mga naging saksi sa pagtatalaga ng kanilang bagong gusaling sambahan. Sinariwa nila ang ginawa nilang mga pananalangin na sila ay mapatayuan ng bagong gusaling sambahan. Noong nalaman namin itinatayo na po yung bahay-sambahan, excited po kami. Noon pong nabalitaan namin na pinagtibay ng pamamahala na tayuan kami ng malaki at magandang gusaling sambahan, ipinagpapatuloy na rin po namin yung pagpapanata. Ito po ay kinikilala namin na sagot ng ating Panginoong Diyos sa amin pong mga panata na mapatayuan kami ng bagong gusaling sambahan para po maisagawa ang mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos nang nakapagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Kanya. Matatandaan noong Disyembre 2021 ay nanalasa ang bagyong Odette sa Kabisayaan at Mindanao. Umakyat na sa 258 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Odette base sa datos ng NDRRMC. Sa pananalasa ng bagyong Odette sa bansa, 66 ang nasawi sa Negros Oriental. That the damage to infrastructure caused by Typhoon Odette in areas in the Visayas and Mindanao. At ang lungsod ng Bais ang isa sa mga naapektuhan. Tanging ang gusaling sambahan ang ginawang kanlungan ng mga kapatid sa lokal na ito. Nung bagyong Odette, dito po kami nag-evacuate dahil pinasok po kami ng tubig at napakapal na putik. Kaya naman ipinagpasalamat ng mga kapatid sa Panginoong Diyos sapagkat ang pagkakatayo ng kanilang gusaling sambahan ay mas malaki at mas elevated kaysa sa dati. Nagpapasalamat kami sa pamamahala sapagkat pinasangkapan po sila na magkaroon po kami ng magandang gusaling sambahan. Ang nagiging reaksyon po ng maraming kapatid, unang-una na po ng mga may tungkulin, halos walang pagsidla ng kanilang kagalakan. Dahil nga po ay natupad na ang pinagpapanata, hinihiling sa ating Panginoong Diyos na mapatayuan ng gusaling sambahan. Moderno at angkop sa lugar ang pagkakadisenyo ng bagong gusaling sambahan ng lokal ng Bais City. Sa awa po ng Panginoong Diyos, yan ay natapos na rin po namin ang paggawa ng gusaling sambahan
dito po sa lokal ng Bae City, Negros Oriental. Ang seating capacity po ay nasa 732 po. Ang gusaling sambahan po ay mayroon pong highlights na ilaw sa bubong at sa mga tower po. Sa loob naman po ay mayroon na pong aranya, mayroon na pong mga lead wall. Ang laki po ng lead wall natin ay nasa 230 cm at 420 cm po. Ang gusaling sambahang ito ay hinangad din ng mga kapatid para naman sa kanilang lokal. Sana po magkakaroon din kami ng ganito kaganda at magara na bahay-sambahan. Pinangasiwaan ni kapatid na Arnel Canicosa, ministro ng Ebanghelyo, ang pagtatalaga sa bagong edifisyo. Sa pagsambang ito ay patuloy nilang ipinapaalaala na ang gusaling sambahan ay ang lugar kung saan dapat manganlong ang mga kapatid anuman ang pagsubok at bagyo ng buhay. Napakahalaga po ito sapagkat dito natin na idudulog sa Panginoong Diyos ang lahat po ng suliranin at mga problema na dumarating sa aming buhay po. Ito po ay nakapagbibigay sa amin ng malaking inspirasyon para makatupad po lagi sa banal na tungkulin na ipinagkaloob po niya sa amin. Yung pagsamba po sa isang kapatid, lalo na sa isang may tungkulin sa loob ng iglesia ay lubhang napakahalaga para lalong tumibay, lalong lumakas sa pamamagitan po ng pamamahala para lahat tayo bilang mga kaanib sa loob ng iglesia ay makarating tungo sa hangganan hanggang makamtan ang pangakong kaligtasan. Ang bagong gusaling sambahan, ito po'y naghahayag ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pamamahala sa loob po ng iglesia. Mga kapatid, mga maitungkulin, sa aming pong distrito ay buong pusong nagpapasalamat sa ating tagapamahalang Pangkalahatan dahil sa kanilang pagmamalasakit, hindi lang sa buhay ng mga kapatid sa buhay na ito, kundi sa buhay espiritual. Mula po rito sa Bae City, Negros Oriental, ako po si kapatid na Ringo Carigma para sa Iglesia ni Cristo News Network.